Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay April 20, 2021 at sa wakas, nag-birthday din si PSEI index natin. So nag-close po tayo 6,500.42 naman. So makita nyo dito sa bandang kanan yung ating mga trending stocks. Actually, ang mga nag-gain siya ngayon is yung ating mga mining, si Manila, si Atlas at saka si LC natin. Pero yung mga top trendings is yung mga regulars po natin dito. So anyway, tingnan natin sila kung ano po yung nangyari. So alam nyo na kung bakit mining lagi yung pinupuntahan ng ating mga traders sa ngayon, yung mga pinipitik na stocks, is dahil nga po merong moratorium na release, moratorium na pinirmahan si President Duterte with regards po sa ating mga closure ng minings last time is pwede na nga po ulit silang magbukas. Kaya po excited po yung ating mga traders doon sa ating mining sector. Tapos yung ating cryptocurrency mukhang pabagsak sa ngayon. And then dito sa PSE nagbimina yung ibang traders naman natin. Okay, so pag-usapan natin si Apollo, si ASN. So meron yata tayong news sa kanyang FOO, si Dito, PHA, BHI, BSC, and then si Lipanto. So isa sa mga winners po natin dito sa ating mining, and then yung ating PSEI index naman. Okay? So as usual guys, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. So sabi natin, ito pong review natin na to is pag-aral lamang ng ating technical analysis. So wala tayong recommendation guys ha. So kayo magde-decide kung kayo po ay magbabuy, magsisell, or mag-hold ng mga stocks kasi meron nga pong risk dito sa ating stock market naman. Okay po. So as usual, doon sa mga bago po dito sa ating trading channel, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel naman, and then pasada mo na lang po yung ating mga reviews. Ayan, so mahina pa rin yung market pero anyway, ito yung best time na mag-aral nga po tayo dito sa ating stock market. So yung ating mga company reviews, yung ating profit or loss section, yung ating mga technical analysis. So ito yung madalas kong marinig na mga nagbabasa sa ngayon. So yung palang nanghihingi ng mga trading journal natin dito sa ating building your fundamentals, i-post ko na lang po, abangan nyo na lang doon sa ating Facebook account. Maglalagay na lang ako ng Google Drive one time. So siguro by Friday siguro or weekends pag naharap ko siya. So medyo busy kasi hindi ko na ma-send isa-isa doon sa mga kasama natin yung nanghihingi po ng ating trading journal. Pero wala namang problema. So antayin niyo lang ng konti, ipo-post ko po diyan sa ating Facebook account naman. And then huwag mong kalimutang sundan yung aking Palawi Trader na crypto channel. So ito po siya. So konti po lang naman yung nagsusubscribe sa kanya kasi wala pa naman halos tayong review dito sa ating mga cryptocurrency. So gaya ng sabi ko sa inyo guys, pinag-aaralan ko pa rin naman para kahit pa paano meron akong may share na bago sa inyo. So ngayon kasi marunong na tayo mag-trade sa kanya, pero bihira kasi ako makapag-trade sa cryptocurrency din sa ngayon. Nanonood lang ako si Dogecoin natin, so laging pumipitik at saka yung ibang mga stock. So ang lalaki kasi ng mga gain doon nakakita ka ng mga 50% daily, nagkakaroon ng mga gain. So ang daming opportunity naman sa kanya. So anyway, pinag-aaralan ko pa din, plus hindi pa tayo masyado nakapondo. So tingnan ko din siya. Pero by the time na ma-review ko na siya na maigi, so expect mo same sa review natin dito sa ating Palabi Trader na PSE Market Studies naman sa kanya. Ganun din yung gagawin natin dito sa ating crypto naman. So abangan mo na lang po, and then follow mo ako dito sa aking mga social media, dito sa ating Palabi Trader na Facebook account. Ayan, so hindi na rin tayo medyo nakakapag-post, no? So medyo busy po sa trabaho, pasensya na. And then yung ating Facebook page, i-follow mo din siya guys. So tingin tayo dito sa ating Twitter account kung ano yung mga na-repost natin sa kanya. Ngayon lang din ako nakapag-post. So galing kay 2Trade Asia, sabi niya, AXLM sets 2021 capex. So mukhang magkakaroon ng expansion si AXLM natin. So good news kahit papano. Si Cebu Project groundbreaking, itong si CLI. So broke ground siya sa kanya mixed use project. So meron kayo nagkamali ng buy sa kanya kanina kasi biglang pumitik yung kanyang price during the closing. Si 2Trade Asia ulit, project launches from AAB Property Unit. Ayan, so meron siyang project. Galing kay Phil Stocks naman. ASN expects to list on May 14. Ayan, so ito po yung pinakaintay natin na date. Pero wala pa yung final price. Pag-usapan natin siya mamaya. So may mga news kay Seb dito, MWC. So tingnan po natin. May tender offer pa rin dito sa MWC natin. Si AceX, mukhang may plano na drilling. Galing kay 2Trade Asia pa rin. So anyway, pasadan nyo na lang po yung mga nakalagay dito sa kanya. So baka mayroon kayong stocks na hawak. At least
alam niyo po yung, kung ano naman yung nangyari sa kanya. Then sabi ko sa inyo guys, close na yung ating Patreon pero magbubukas ulit tayo by May 2nd. So abangan mo na lang po siya kung gusto mo ng guide dito sa ating stock market. So sabi ko nga, meron tayong groups or lectures. So mamili ka na lang kung anong levels po yung gusto mo namang puntahan sa kanya. Okay? So tingin tayo sa ating 2Trade Asia platform. So makita natin, maganda nga yung closing plus nag-above 5 billion yung ating traded value. So sa mining kaya to. Kaya medyo malakas yung ating traded value. So nag-gain po yung ating index ng 0.63%. And then makita mo, nag-gain lahat ng index natin. So hindi naman malakas yung iba, ang talagang humatak sa atin is ito pa rin si mining sector naman natin kasi pumipitik-pitik ng malalaki yung ating mga penny stocks na mining. So anyway, although nasa sa inyo naman kung magti-trade kayo sa kanila kasi malakas nga naman talaga yung gain pag medyo na timingan mo siya. Konting ingat lang po kasi mga penny stocks ulit from the previous run up ng January until drop ng March, maraming medyo naipit doon sa ating mga mining. Ayan, so ang nag-gain sa atin, ang medyo humila po ng ating index is itong CURC kasi nag-gain siya 5.34%. So hanap-hanap siguro tayo ng mga blue chips na medyo tinatapon, di ba? So nakita ko si Ali, hindi pa rin nagkakaroon ng reversal. Pero ngayon puro mga si Pure Gold grocery items yung pinasok ng ating mga traders naman. Okay, so tingin tayo sa ating charting system. So galing pa rin kay 2Trade Asia. So makita mo nga sideways pa rin, no? Sideways pa rin pero anyway, it's a good start. Meron tayong 5 billion na traded value. Hopefully may mga foreigners pero kanina titignan ko net foreign selling pa rin tayo. Balik tayo dito sa ating hindi ko nabasa kanina ang ating saan ba yun? Yung ating net value is negative 486 million. So, lumalabas pa rin po yung ating mga foreigners. So, expect wala mo nang masyadong maganda sa ating mga blue chips. Pero it's a good time, sabi nga nila, to accumulate kasi medyo marami na nga pong bargain naman sa kanila. So, and then napapansin ko lang, higher low pa rin yung ating RSI. So, ready to break out dito sa may RSI 50 level. Pero yung MACD, otherwise, iba yung sinasabi, nagkaroon siya ng crossing down. So, nag-cross down na yung blue dito sa ating red line. So wala namang masyadong news dito sa ating PSE market pero gumalaw nga po siya. So siguro kasi pag tinitingnan ko yung punta muna tayo dito sa ating global market, pabagsak sila, di ba? So puro red yung nakita natin kasama si Europe, si US kagabi. And then ngayon dito sa bandang Asia halos pula lahat. Ayan. So dahil pula lahat, si Philippine market naman yung yung nagtatry na gumalaw ngayon. Kita mo maganda yung closing natin for the day naman. Plus, yung ating COVID cases pala, 9,600. Mukhang pababa guys napapansin ko, 7-day average, 9,900. Tapos, yung latest na nilabas ngayon, nakita ko mga post is more than 7,800 cases. So, medyo pa-subside. So, effective na kaya yung mga vaccines natin. So, di ba, sabi ko sa inyo kahapon, doon sa bandang Israel, mukhang pwede nang tanggalin yung face mask kasi halos lahat ng tao is nagkaroon na ng inoculation naman doon. So, sana dumating din tayo sa point na yon para makauwi-uwi naman tayo sa Pinas, di ba? So, mamasyal naman tayo sa ating mga kamag-anak po dyan. Okay? So, yun po yung overall sentiment dito sa ating market. So, sideways pa rin guys. And then, at least very good. Hindi na siya masyadong bumabagsak pa sa ngayon. Okay po. So, pag-usapan natin si APL. Wala akong nakita news, no? Pero ganda ng bounce. Saktong-sakto sa MA9. Medyo nag-bounce ng konti si APL. Meron din siyang kasamang volume. So, medyo gumaganda. Mabagal, pero okay pa rin naman yung ating RSI. Ganun din naman yung ating MACD formation naman sa kanya. So, meron pa rin tayong malakas na resistance. Pero maganda yung bounce niya. Especially yung susunod na araw is mag-green ulit yung candle natin dito kay APL para ready na siya to break out. Babalik siya dito sa above 0.24 level naman. So, tingin tayo sa kanyang silipin po natin itong si APL. So, nag-gain siya 0.4505%. Wala tayong foreign sa kanya, no? Sino yung buyers sa sellers? Si call pa rin naman, di ba? So, call ang sellers and then call ang buyers. Pero mukhang kinaya ng call buyers kasama ni FMS natin. Kasi nga, umakyat pa rin tayo ng 0.4505 during the closing naman. Ayan. So, wala tayong makitang news with regards dito kay APL. So, ganun muna. Konso pa rin naman yung nakita natin sa kanya. Which is, at least, very good kasi paakyat pa rin po yung ating
direction. Ayan. So, tsaga-tsaga muna kasi mining din naman itong si APL, no? Kaya nga lang hindi pa pinipitik at nandun sila sa mas mura, mas mababa na halaga ng mga mining sector naman natin. Okay, so next po natin si ACN. So, hindi pala siya gumalaw, no? So, ito na ba yung sabi nila? Ito na ba yung epekto ng kanyang FOO kahapon, yung ating green? So, tipid na tipid itong si ACN, parang ayaw makyat. So, marami medyo nainip sa kanya kasi ang dami niyang good news di ba? So, ang daming expansion ng kanyang power business, candidate as a blue chip, tapos may paparating na FOO. Wala pa rin. So, medyo mahina pa rin yung uptake ng ating mga buyers sa kanya. Pero napansin ko kanina with regards sa kanyang dito sa kanyang stock info, mukhang malaki yung nagbubudega na naman yung foreigners. So meron tayong 10.2 million na net foreign buy naman sa kanya. So ang buyers is call, ang sellers natin is call din, pero mas marami yung seller. So mga foreigners yung medyo pumopondo dito kay Ace N naman natin. So, sa technical wise, okay naman, di ba? So, parang si APL lang, nagko-consolidate lang. Pero maganda sa kanila, ang consolidation, paakyat po yung direction. So, meaning, anytime na magkaroon ng good volume, malaki yung chance malampasan yung ating mga dinodrawing na resistance level naman. So, meron pala siya disclosure. Sabi dito, AC Energy, stockholders, nagkaroon sila ng stockholders approval of the company follow-on offering. And so, meron siyang i-issue 1.58 billion common shares. Ano bang par value nito? Ang sabi is FOO price 6 to 8.2. So, wala pa rin guys yung final price. Yun yung naabangan natin sa kanya kasi para malaman natin bibili ba tayo sa kanya? Baka kasi masyadong mura o mahal yung bibigay ng FOO price. So, pwede maka-apekto kasi dun sa ating current price action naman. Kaya medyo sideways siya. Hindi siya makapag-decide kung saan niya gustong pumunta na level naman. Okay, so yun po, na-approve na daw ng kanyang company yung follow-on offer. So, most likely sa Securities and Exchange Commission na lang yung inaantay po nitong si ACN naman natin. Okay, so mga Ditonatics, tulog si Ditonatics at mukhang nagre-resist yung ating MA 100. Tapos gusto yung bumalik dito sa support natin sa around 10.5 or 10.4. So, medyo parang gusto talaga ni gusto ni dito natin shake out muna daw kasi pabagsak yung yung trend line. So ayan medyo basag yung yung trend lines natin. So abang-abang tayo diyan, baka magkaroon ng shake out itong si dito kasi ready to shake out yung kanyang position. So okay pa naman yung MACD, pero nakita mo 'di ba yung RSI natin nasa below 50 plus. Wala tayong volume. So kulang na kulang sa tulak ng volume itong si dito naman natin. Kaya ganyan, parang breakdown yung itsura na po ng kanyang price action naman. Okay, so yun lang muna. Wala din tayong makita news. Next, si PHA. Ano bang news ni PHA? Wala din akong makita. So, dito muna tayo sa ating stock info. Balikan ko lang pala si dito bago tayo pumunta kay PHA. Nag-loss siya ng negative 2.05%. Foreign natin is positive 3.4 million, pero puro puro call users yung yung buyers, and then wealth merong foreigner na nambuhos ba. Si Wealth Securities is foreign ba natin, ayan. So pero meron siyang 3.4 million na net foreign buying naman. Okay po, so tingnan natin si PHA, yung pinag-uusapan natin. Konti lang naman 0.4525%. So tipid na tipid yung ating mga trending stocks last time. So, net foreign natin is negative 749,000. Malit lang naman. Ang buyer is si Call. And then, seller natin, laki 61% si Call. Pero, kinaya din siya Ganda rin ng, pares pa yung value kay APL. 0.4 pares lang sila. Anyway, based dito sa chart, konso din itong si PHA. So, wala pa tayong makita masyadong galaw sa kanya. Or halos ayaw gumalaw ng kanyang price action. So, consolidation pa rin. Ito pa rin naman yung review natin last time. And then, tingin tayo dito sa kanyang RSI below 50 din pala. So, medyo mahina. Tapos, wala din yung ating volume naman sa kanya. Okay, so ganyan lang muna. So, simple lang yung ating mga technical analysis kasi hindi naman gumagalaw for the past few days yung ating mga stocks na trending. Okay po. So, BHI. So, medyo
nagkaroon ng ng shakeout itong si BHI natin. So 0.11 na siya. So ito ba yung sinasabi natin kahapon? Saglit ha. So balikan natin yung yung pinaka-resistance natin last time. So halos sakto na siya, no? 0.11 yung inusap natin. So nandiyan na siya, and then maganda yung, actually gusto ko yung kandila eh. Kasi meron siyang merong palaman na volume. 0.11 siya, pero bakit yung closing natin 0.11 din? So siguro may decimal point to, so hindi lang natin makita. So nandiyan pa rin yung or task ko siya. Tingnan natin kung magbabago yung value. So nandito sa default yung ating value sa kanya. Anyway, 0.11 something, and then estimate mo na lang kung ano yung pinaka last digits po nitong CBHI naman natin. Ayan. So based dito sa kanyang price action, so maganda naman siya kahit cross yung or Dow G or Dow G, yung nakita natin dito sa bandang taas. Ang nagugustuhan ko sa kanya, yung volume. So, laki kasi. Plus, papunta na sa overbought signal yung ating BHI. So, makita mo naman, nag-reverse na yung ating, yung ating pinaka-MACD. So, plus, na-retest niya yung pinaka-support dito sa bandang peak ng ating mga candles or week ng ating mga candles at 0.1 peso level naman. So, ano bang pinaka-reward natin sa kanya? Kasi ito yung next na resistance eh. So, around 8% yung possible na reward. Congrats dun sa mga nakahuli sa kanya kasi hanggang ngayon okay pa rin yung galawan nitong si BHI naman natin. So, ang gusto ko lang talaga sa kanya yung kanyang volume, which is yun yung walang-wala dun sa mga pinag-uusapan natin na ibang trending stocks naman. So, nag-gain po siya 1.94%. Meron tayong 200k net foreign buying. So, ang buyer sa seller is si Call. So, si Call ang bumubuhay sa PSE market pa rin natin. So, anyway, optimistic tayo kay BHI. Hopefully, magtuloy yan. Next po si BSC. Ano ba nangyari sa kanya? Nag-rebound din siya, no? So, pero ang liit ng rebound. So, parang si Apollo lang. Nag-glide pa rin naman tayo dito sa ating MA9. Ayan. So, pero itong si BSC, malapit kasi dito sa resistance. So, anytime pwede siyang magkaroon ng breakout or madaling makita kung magkakaroon siya ng breakdown. So, medyo huminto yung ating pinaka-RSI sa kanya, pero okay lang. Above RSI 50 naman, and then bukas pa rin naman yung ating MACD naman sa kanya. So, konting tiis lang. Total, nagko-console lang naman yung ating price. Hindi naman siya masyadong bumabagsak dito sa bandang baba naman. Okay po. So, ano bang meron dito sa ating BSC? Nag-gain tayo is wala. Hindi siya masyadong gumalaw pala, no? Net foreign 92,000, so maliit lang. Call pa rin yung ating buyer saka sellers naman sa kanya. Okay po. So, puro konso yung mga stocks natin sa ngayon. So, kaya ang bilis ng review. So, ito yung winner natin. Grabe yung solid candle itong si LC. So, parang may pattern siya dito. Ngayon, nasa resistance siya kasi meron tayong resistance dito last time sa bandang kaliwa. Pwede ko siyang itaas dito siguro pag nagkaroon siya ng breakout. And then, after nyan, medyo malayo yata yung babalikan natin, no? So, tama, pinaka-resistance natin kasi ito yung mga consolidation. Pero maganda yan kasi ang next niyan, after niyan is 0.22 peso level naman. So, ilang bagay natin dito ay LC. So, talagang pinasok po yung ating mga mining. So, congrats kung natyaga mo siya last week nung biglang umakyat yung ating mga mining. Nag-gain po siya 11.11%. Ang ating buyer and seller is CCULB naman yung nagpapagalaw ng kanyang price action. So, yung pinaka-support po natin, yung ating risk sa kanya is around 0.17 peso level naman. So, laki ng volume. So, talagang nandito yung ating mga traders. Pero watch out kasi medyo overbought tayo. Nasa RSI 78. Pwede pa naman siguro mga 80 plus bago siya magkaroon ng profit taking naman. So, batay mo lang kung nabili mo siya ngayon. Always have a plan kung halimbawa magkabalikan yung ating price action. Pero dahil sa medyo maganda nga po yung yung sentiment overall dito po sa ating mga mining, baka nga magkaroon ng continuation. Pwede shakeout until ituloy-tuloy pa rin yung ating mga mining naman. So ganun din sinama, di ba? Manila Mining. Tingnan mo, pumipitik yung mga prices. So, yung mga medyo nakatiis, congrats. Yung mga naipit dito last time. So, medyo malapit na kayong lumaya. So, sino pa ba yung mga mining? Tingnan natin APX, para recover. Meron ba itong si PXP? Ayaw niya. Sino pa ba yung mga mining natin? Yung si Mark, yung mga tatlo magkakapatid. Si Mark, nag-pull back. Si Nickel.
Tingnan natin. Ayan, si nickel medyo umarangkada at saka si FNI nag-pullback si FNI naman. Okay? So, yun po yung ating mga reviews. Congrats po dun sa mga may nahuli kina Manila Mining at saka itong si LC natin. So, balik tayo dito sa ating PSE Index. So, sideways pa rin guys ha. And then, sabi ko sa inyo, mas maganda na yan, sideways, kaysa bumabagsak yung ating market, diba? Okay na yung ating mga naunang trending, hindi gumagalaw, hindi ka nagkakaroon ng loss, and then anytime na may positive catalyst sa market, pwede sila magkaroon ng sabay-sabay na breakout naman. Pero sabi ko nga sa inyo guys, ang attention is nandyan sa mining. So hanap-hanap tayo dyan ng mga stocks na pwede nating sakyan naman or siguro test buy or pwede nating sabayan kung maganda po yung galaw ng kanilang mga technicals naman. Okay, so yun lang. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel naman. So, pasadamo na lang po nakalagay dyan. So, follow mo lang din ako dito sa aking crypto channel, Palaboy Trader Crypto Koto channel. So, in the future, maglalagay po tayo ng mga reviews. Sineset up ko lang. So, medyo busy pa kasi tayo. And then, follow mo ako dito sa aking Twitter account, dito sa ating Facebook account, Facebook page. And then, yung ating Patreon naman. Ayan. So, kung gusto mo matuto, kasama natin. So, may mga lectures pa tayo over the weekends. Meron tayong group. And then, meron tayong big group para sa mga, yun nga, nag-aantay ng ating mga stock picks or yung ating community na nag-guide tayo sa mga kasama natin na traders naman. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kita pa ulit tayo bukas.